Pari Lou Salvador Jes A.D. Liberendo Padre Lou Salvador Jes A.D. Silva, magsitayo po ang lahat at ating awitin ang pambungad na awit. Ito ang bagong araw, ito'y araw ng tagumpay. Alam ng tao'y nabuhay, siya'y ating parangalan. Si Jesus, ulit na buhay. Sa kamatayan, nagtagumpay. Magalak ng lumuha, hinango ang tao sa sala. Kristo Jesus, tunay kang hari, sa'yo'y pinagpupuri sa krus. Ika'y namatay, muli-muli kang nabuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, si Kristo ang ating buhay at pagkabuhay. Sa kanyang banal na awa, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulutan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin, sa'yo dakilang ang Aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Heso Kristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, isinasalaysay kung papaanong ang mga unang Kristiyano ay puspos ng pagmamahal sa isa't isa. Walang nagdarahop dahil natutugunan ang kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga apostol. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamin isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring niya naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatutuo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbili nila ang kanilang lupa o bahay. At ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel hayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot sa ating tagumpay, sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga. Ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, siya ay magalak, ating ipagdiwang. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Juan na ang pag-ibig sa isa't isa ay patunay ng pag-ibig ng Diyos na nag-utos sa ating mag-ibigan. Ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan ay ang sumasampalataya kay Heso Kristo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus, ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak.
Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, binati ni Jesus ng kapayapaan ang mga alagad at ipinagkaloob din niya sa kanila ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan, na siyang pinanggagalingan ng dakilang kapayapaan ng kalooban. Bilang paggalang sa mabuting balita ng ating Panginoon, magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ng mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y lingahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran
Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ng mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalagang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. God is Father. good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan po natin ang Panginoon. Happy Fiesta po sa ating lahat. Patiin mo nga yung katabi, Happy Fiesta. Baka ho, hindi nyo namamalayan, pista ho ng Divine Mercy po ngayong araw, tuwing ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Palakpakan po muli natin ang Panginoon na nagbigay sa atin ng napakaraming mga biyaya. Naniniwala po ba kayo na kapag ka mahalaga sa iyo, babalikan mo? Naniniwala ka ba na kapag ka mahal mo, babalikan mo? Halimbawa po, no? Mahalaga sa iyo, umalis ka ng bahay, no? Gumaya ka, iniayos mo ang lahat ng dapat mong dalhin, sumakay ka ng jeep. Pagsakay mo ng jeep, naalala mo, di mo pala dala yung cellphone mo. Balikan mo ba o hindi? Depende, Father. Kapag ka hindi na, kaya ko naman ng maghapon na walang cellphone, baka hindi ko na ho balikan. Makapagbayad na ho ako eh. No? Pero kapag ka hindi ko kayang walang cellphone, meron akong kailangan kontakin, hindi ko makakontak nandun sa cellphone, babalikan ko. No? Kapag ka mahalaga, babalikan mo. Halimbawa ho, no, naman sana, may nasusunog, no? Nasusunog ang bahay. Inilikas mo lahat, no? Lahat ng kaya mong damputin, dinampot mo, nagtatakbo ka sa labas. Pero naalala mo, nakatali yung aso. Babalikan mo ba? Kapag ka mahalaga sa iyo yung aso, no, para bang tinuring mo ng anak, no, katulad ho ng nanay ko, mas mahal pa ng nanay ko yung aso kaysa sa akin, no, babalikan mo, kahit anong mangyari, talagang gagawin mo ang lahat. Pero, pagka yung aso, ordinaryo lang naman sa iyo, baka hindi na. No, halimbawa, sa tao tayo, kapag ang isang tao sinaktan, sinaktan ka, iniwan ka, bumabalik sa iyo, babalik ka ba? Depende din. Kapag ka mahal mo pa, baka bumalik ka, pero kapag ka hindi na, baka hindi. No, ang punto, mga minamahal na kapatid, kapag ka mahalaga sa atin, babalikan natin. Ano man ang naging dahilan ng ating pag-alis, ano man ang dahilan ng ating paglisan, babalikan at babalikan natin dahil gusto nating maging bahagi iyon pa rin ng ating buhay. Alam po ninyo, ang atin pong ebanghelyo para sa linggong ito, no, espesyal para sa akin, personal. 30-day retreat, bago po ako magpari, ay pinagnilayan po namin. Yun po kasi isa sa mga programa ng 30-day retreat bago kami maging pari. No, you will reflect on the different stages
in the life of the Lord. Isa po ito sa mga pinagninilayan namin mga seminarista noon. Kung kailan si Tomas ay nagsabit sa Panginoon, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pakos sa kanyang kamay o ang sugat sa kanyang tagiliran. Kadalasan po kasi, di po ba, kapag ito po ang ikinukwento sa atin, laging negatibo agad ang tingin natin kay Tomas. Kaya nga po ang taguri natin sa kanya ay the doubtful Thomas. Mapagduda, di po ba? Pero nung pinagninilayan ko ito dati, 9, 10 years ago, no, hindi po ito exegetical, ano? Exegetical. Ibig sabihin po, para bang pinagninilayan ko ito dati, tunay nga kaya na nagdududa siya sa Panginoon. Kasi kung ilalagay po natin ang atin pong sarili sa katayuan po ni Tomas, matagal naman niyang nakasama ang Panginoon. Tiyak, no, ay gusto rin naman niyang makita si Jesus. At ngayon ibinabalita ng kanyang mga kasama, nila Magdalena, ng ilang mga kasamang alagad, no, na nagpakita si Jesus habang pauwi sila ng Emmaus. Nagpakita doon sa mga alagad nang wala siya. Ikinukwento ngayon na nakita namin ang Panginoon. Ano po sa palagay ninyong nararamdaman ni Tomas? Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang kanyang kamay, ang kanyang sugat sa tagiliran. But maybe deep inside, gustong-gusto niyang makita ang Panginoon. Ngayong nagpakita ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga kasama, pakiramdam siguro noon, siya'y naiiwanan. Bakit nagpakita ang Panginoon nang wala ako? Bakit nagpakita ang Panginoon na hindi ako kasama? Pakiramdam niya siguro, nakalimutan na siya ng Diyos. Kasi sa lahat nagpakita na, sa Kanya hindi. Pero ang ating ebanghelyo ang sagot sa kanyang nararamdaman. Bumalik ang Panginoon. At ang sabi niya, tingnan mo ang aking palad. Tingnan mo ang aking tagiliran. Mapalad ang naniniwala kahit hindi ako nakikita. Bumalik ang Diyos. Tiyak napakasarap sa pakiramdam nung nangyari kay Tomas sapagkat hindi siya nakalimutan ng Diyos. Pinatunayan noon na mahalaga pa rin si Tomas. No, mahalaga pa rin. No, bahagi siya doon sa binuong samahan ni Jesus. Bahagi siya ng disipulo na magpapahayag ng maraming mga pagkakataon sa iba't ibang mga dako. Alam po niyo siguro kaya ito ang ebanghelyo. Ngayon pong ipinagdiriwang po natin ng Divine Mercy ay upang ipaalala sa atin na ang Panginoon ay may puso lalo tigit sa mga taong nakararamdam na sila'y naiiwan. Ito po siguro ang marahil ang dahilan kung bakit ito ang ebanghelyo tuwing Divine Mercy dahil ipinababatid sa ating lahat na ang ating Panginoon hindi pinababayaan yung mga taong pakiramdam sila'y nakakaligtaan. Ang banal na awa ng Diyos, mga minamahal na kapatid, ay isang katangian ng Panginoon kung saan ibinubuhos niya ang kanyang pag-ibig sa mga patuloy na nagkakasala, sa mga patuloy na nagkukulang, sa mga patuloy na nakakalimot sa Diyos. Sa ating kaawa-awang sitwasyon, ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay ng pag-ibig sa atin, pagkalinga at pagkabay. Ito po ang dulot sa atin ng banal na awa ng Diyos. Hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon. Patuloy siyang gumagawa ng mga bagay-bagay para sa ating buhay. At yon ang dapat nating ipagpasalamat. Dapat din nating tularan sa Panginoon. Sa atin pong mga Pilipino, pag sinabi ho nating naawa tayo, no, nakaramdam tayo ng lungkot, bigat sa ating puso dahil sa nakita nating sitwasyon, tao man yan o pangyayari, naawa tayo, nalungkot tayo, nahabag tayo. Pero para sa isang Kristiyano, kapag ka naawa tayo at nahabag, hindi lang tayo dapat basta naaawa.
it should not be only in your emotion. It should not be only into your heart, sa isip. Kung hindi, kapag ka ikaw ay nahabag, naawa, dapat ito'y mag-udyok sa iyo para tulungan yung isang taong naroon sa kanyang kinasasadlakan. Kapag ka tumingin po tayo sa ating paligid, mga minamahal na kapatid, maraming mga kaawa-awang mga pangyayari. Maraming kaawa-awang mga sitwasyon. Kapag ka tumingin po tayo sa paligid, maraming kaawa-awang mga tao. Tayo din, minsan, kaawa-awa. Halina tayong lahat, maging instrumento ng Diyos para ibahagi ang kanyang awa. Magtulungan po tayo. Lalo tigit sa paligid natin, maraming nakakalimutan, nakakaligtaan. Maraming hindi lang nila nararamdaman, kung hindi nararanasan talaga nilang maging huli. Katulad ni Tomas. Nararamdaman nila at nararanasan nila na sa kanilang buhay, parang sila'y napag-iiwanan, nakakaligtaan ang lipunan. Ang mga mahihirap, may sakit, nasa bilangguan, ang mga naiwan ng kanilang mga mahal sa buhay, no, namumuhay ng mag-isa, alin pa? Those who were neglected, those who were poor, hindi ho tayo mauubusan ng ganyan. Ito po siguro ang hamon sa atin ngayon. Ngayong ipinagdiriwang po natin ang linggo ng Divine Mercy. Kung tayo'y pinakitaan ng habag at awa ng Diyos, magtulak nawa ito sa atin para magpakita naman ng awa at habag sa ating mga kapwa na naghihirap. Ganda ho siguro ngayon, katapos nating magsimba, kanya-kanya ho tayong hanap ng tutulungan. Para ho maging makabuluhan sa atin itong araw na ito. Ang dami ho natin, no? Kung lahat po tayo, mamaya pagkatapos ng banal na misa, magpapakita ng awa sa ating kapwa na nangangailangan. Remember, ang pagkaaway hindi lang dapat sa puso't nararamdaman, dapat ito'y mayroong kasamang kilos at gawa. Napakaganda ho siguro noon. Ng lahat na nagsimba ngayon, na natuto mula sa banal na awa ng Diyos, ay ibabalik sa kanyang kapwa ang kagandahang loob na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Sigurado ako, matutuwa ang Diyos. Tayong lahat, mga minamahal na kapatid, kahit papaano'y nakararamdam sa ating buhay na tayo'y naiiwan, nakakalimutan, nakakaligtaan. Pero meron tayong Diyos na nagpapaalala sa atin, mahalaga kayong lahat. Mahalaga tayong lahat. Kaya nga kung mahalaga tayong lahat para sa Panginoon, magsama-sama tayo, magtulong-tulong tayo ng ating kapwa, tayong lahat, walang maiwan. Lahat makatanggap ng pagpapala, lahat makatanggap ng biyaya. Manalig tayo sa banal na awa ng Diyos. At kumilos, tularan ng Diyos sa kanyang halimbawa. Amen. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumalangin tayo sa Ama ng habag at awa para sa isang buhay ng pakikisangkot at pakikibahagi. Ating isamo, Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Para sa banal na Papa, mga obispo at mga pari, upang masalamin sa kanila ang Panginoon ng awa, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa Awa mo kami makibahagi. Para sa mga nagpasyang magbagong buhay, upang lubos nilang talikuran ang dating pamumuhay, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Para sa mga naghahanap sa Diyos, upang tulad ni Tomas, matagpuan nila si Jesus sa pagkibahagi sa natitipong simbahan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Para sa ating natitipon ngayon, upang patuloy tayong manalig sa Panginoong hindi natin nakikita, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Para sa mga kapatid nating yumao, upang makihati sila sa tagumpay ni Kristo, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Sa katahimikan, alin na po mga minamahal na kapatid, taas natin sa Panginoon ang ating mga natatanging kahilingan. Ilagay po natin sa tapat ng ating dibdib ang ating kamay. Ipikit po natin ang ating mga mata. Bukas mo sa Panginoon ang laman ng iyong puso. Manalig tayong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam po namin, minamahal naming Panginoon, na diringgin mo ang aming mga pagsamo. Narito po kami muli, lumuluhog sa iyong mabathalang awa. At tugunin ang aming mga dasal, lalo't higit, unang-una, kagalingan sa aming mga karamdaman. Lahat ng hirap, sakit na mayroon kami, pawiin mo, Panginoon. Gayon din, katiwasayan ng aming buhay, ng aming pamilya, ng aming mga mahal sa buhay. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami sa buhay na ito. Umaasa kami. Nananalig kami. Itaas po natin ang ating mga kamay. Magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kami nananalig sa iyo.
Amang bukal ng awa, dinggin ang aming panalangin at itulot mong sa iyong awa, makabahagi kami sa kagalakan ng pagkabuhay ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay nagmamahal sa'yo. Sa inyo nito tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa bisag na bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Idulot mong sarili namin laging marihandog sa banal mong hapag ngayon, amin ang ginaganap. Manalangin kayo mga kapatid Magkitayo ang upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang niluping. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag Na namatay ang iyong anak, nabubuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling ngapin ng simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin pati namin na imlayan ng pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat mapumanaw. Kaawa mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pag-idapatin aming lahat ng pasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang no namin ang pupuris kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan upang siya'y ating tanggapin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ang magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
akong nagtitiwala sa awa ng Diyos. Tulad ko'y punong olibo, yumabong sa tahanan mo. Kailan may tiwala ako sa tapat na pag-ibig mo. Masasalamat kailanman dahil sa iyong mga gawa. Ihahayag ang iyong ngalan, O Diyos sa gitna ng madlan. Sa kong nagtitiwala sa awa ng Diyos. Sa kong nagtitiwala sa awa ng Diyos. O Diyos, pag-ibig mo'y wagas, kahanga-hanga kailanman. Awa mo'y di magwawakas, sa sino man ito'y lahat. Sa awa at pag-ibig mo, ako'y muling natagpuan. Naibalik sa piling mo, niyakap mo at dinamdam. Sa kong nagtitiwala sa awa ng Diyos. Sa kong nagtitiwala sa awa ng Diyos. Anong aking ipangangahas? Ano aking pagyayabang? Talino, yaman at lakas, ikaw ang siyang pinagmulan. Hindi sa aking angking galing, hindi sa anumang taglay, ako'y inibig mo pa rin. Sa kabila ng pagsuway, sa kong nagtitiwala sa awa ng Diyos. Sa kong nagtitiwala sa awa ng Diyos. Sama ni Kristo ako'y mahuhuli.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa banal na awa. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Panalangin sa Ina ng Awa. Aba po, Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan, ay aba pinanaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin sa aming pagtamis, dini sa lupang bayang kahapis-hapis, ay aba pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos siya rin pagpanaw mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santa Maria, Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon. Magsiupo sumandali para sa ilang paalala. Ngayon po, isasagawa natin ang special collection para sa patuloy na pagsasaayos at pagpapaganda ng ating National Shrine. Halina't magbigay at awitin po natin na magbigay tayo sa Panginoon. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Mabalik, siksik, liglig at umaapaw. Mabalik, siksik, liglig at umaapaw. Maghandog tayo sa Panginoon, tayo ay maghandog. Maghandog tayo sa Panginoon, tayo ay maghandog. Mabalik, siksik, liglig at umaapaw. Mabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magalay tayo sa Panginoon, tayo ay magkalay. Magalay tayo sa Panginoon, tayo ay magkalay. Ang Divine Mercy Crematorium ay bukas na para sa mga katanungan mangyari magsadya sa opisina ng parokya. Sinabi ng ating Panginoon ang Divine Mercy na sa araw na ito, ang taong mangungumpisal at tatanggap ng banal na komunyon ay magkakamit ng lubos na kapatawaran ng mga kasalanan at kaparusahang nito. Tala-arawan ni Santa Faustina bilang 699. Kaya po, maaari po tayong pumanhik sa ating main church para sa sakramento ng kumpisal. Matapos ay 3:30 ng hapon na banal na misa, ay gaganapin ang maringal na prosesyon sa karangalan ng Divine Mercy. Magdala po tayo ng mga kandila. Sa darating na May 4 and 5 ay gaganapin po ang Youth Prex, at sa May 18 at 19 naman ay ang regular Prex Seminar. Sa mga nais pong dumalo sa seminar na ito, mangyari makipag-ugnayan sa Parish Office o sa pamisahan. Ang ating mga sakristan ay kasalukuyang naghahanap ng mga bagong miyembro para sa mga kalalakihan na may edad 12 hanggang 20 taong gulang na nakatira sa nasasakupan ng ating parokya.
mangyari makipag-ugnayan po sa opisina ng parokya para sa ibang detalye. Matapos ang banal na misa ay mangyari wag na pong umalis sa inyong mga lugar at kayo ay lalapitan na lamang upang mawisikan ng banal na tubig. Nangangailangan po tayo ng 8 kalalakihan para sa pagbubuhat ng andas. Ugaliin po natin magdasal ng chaplet pagkagising. Ito ang chaplet first habit at paalala po sa lahat ng pilgrims, bring a friend to the shrine because miracles do happen here. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyukuin ninyo ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumukpaw sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Hesukristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpas sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamitinan niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa mabuting pamumuhay ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasamang inyong mga mahal sa buhay, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan at manalig sa awa ng Panginoon. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya! Aleluya! Makasama, awat tabag ay handog niya, manatili lamang tayo sa Kanya. Pura ng kasalanan na tayo'y matakbata sa pastor ay wamanay at nagkakalas. Kahaman ang pusong kaya himig ng puso natin di na tulad ng sa